Baralbida, Cora Ballesteros, Annalyn Gonzalez Pantuy. Gadbunton family, Duda family, Lilian Castelio and family, Benilda Rizada and family, Meng Dizon and family, Zenny Pineda and family, Mercene family, Juanito Mercado, Lilia Christopher, Leslie Joy, Lara, Luciang, Gael, Gabriel Asis, Badeo Brosas, Loida Santiago, Constantino family. Para sa mga natatanging kahilingan nina Marie San Diego, Divine May Canimo, Benilda Rizada, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerald Rizada, Curly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Gintipan, Meng Dizon and family. Para sa mga nagdiriwang ng pagunitan ng pag-iisang dibdib na sina Willie and Lani Constantino, Marcos and Gildilita Galo. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Roger Robles, Marcos Galo. Para sa ligtas na paglalakbay nina ng San Diego family. Para sa maagang paggaling nina Meng Dizon, Uldarico Mercene, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Antonio Brosas, Marilyn Brosas, Liza Baltazar, Angelo Baltazar, Jose Panganiban, Susan Rosales Ishuhara, Delfina Moraleda, Lorenzo San Diego, Ashley Kate Luterte, Rolando Flores. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Josefina, Harlon Leticia Emilio, Arnel Alfudo, Winifredo, Arsenia, Manilyn, Daisy, Diosdado, Felisa, Felipe Sr., Angel Lilia, Angel Jr., Rosita, Joseph, Martiniano, Angelo Gabriel, Justine Andre Corazon, Ernesto Jr. Supremo, Leonita, Chato, Tessie, Conrado, Benedicto, Daniel, Patricia, Ernesto, Rosita, Perino, Ismael. Mauro, Gerald, Kenneth, Cecilia, Rodolfo, Roger. Dolphy, Editha, Dolphy Jr., Irene, Manuel. Romeo, Glenn, Aida, Crispin, Alberto, Atanasio, Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleonor, Josefina. Nilo, Agida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Ancheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Inusaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Janovelca, Ernesto, Anita, Emerson, Emmanuel, Ariel, Fernando Ding, Milagros, Normelito Jr., Normelito Sr., Sita, Norcy, Rochelle, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Alexander, Zosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Rosalina, Warren, Hong Kong Ernesto, Marlon, Ursula, Rosendo Sr., Manuel Jr., Manuel III. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pag-akyat. Linggo ng Pandaigdigang Pamamahayag. Liturhiya. Ang araw na ito ay itinakda bilang Linggo ng Pandaigdigang Pamamahayag o World Communication Sunday. Sa mga gampanin kaugnay nito, ilalaan ang second collection. Bahagi ng ebanghelisasyon ang pamamahayag para sa simbahan sa kasalukuyan. May 3 uri ng pakikipag-usap para maisulong ang ganap na pag-unlad at ang makabubuti sa lahat. Pakikipag-usap sa mga bansa. Pakikipag-usap sa lipunan kasama ang kultura at agham. At pakikipag-usap sa ibang relihiyon. Turo ng simbahan.
ating ihatid ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay sa ating daigdig, nang may kalayaan na nagmumula sa kaalaman na tayo'y minahal, pinili at isinusugo ng Ama. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa pasasalamat ni Lara Menor and family, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na sina Amelia, Denise, Mila, Antonio Jr., Carlos, Romeo, Reynaldo, Carolina, Teodoro, Tony, Josefina, Benjamin, Jerry, Melita, Arsenio, Antonio, Juanita, Jose, Consolacion, Anacleto, Abdulia, Agapito, Maxima, Crispin, Rosita, Demetria, Egmedio, Inozaria, Manuel, Norman, David, Beliana, Robin, Roman, Gloria, Leo, Reynaldo, Nora, Edgardo, Rogelio, Adelaida, Marcelo, Mercedita, Teresita, Maria, Francis, Maria Cecilia, Victor, Marcelina, Antonina, Irene, Robert, Roberto, Jose, Pasencia, Andres Sr., Eugenia, Bernadette, Erlinda, Joseph, Catherine, Jairo, Elvi, Alejandro Sr., Fernando, Rosalinda, Raymond, Jamie Pauline, Eloise, Kathleen, Ernesto, Evelyn, Maximo, Concepcion, Juliana, Jose. Magsiulod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanya pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsiupo po muna ang lahat. Isama rin po natin para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Antonio Vicenta Guillermo Desidia, Bienvenido Raymark Lolita Brian Arsenio, Cesar Domingo Blanca Leticia Diana Bill.
May we know po kung nandyan na yung grand prize winner ng e-trike, motorcycle, and as well as yung Toyota Vios to kindly please sit here in front. Kung nandyan na po yung nanalo ng Toyota Vios, motorcycle, and e-trike, dito po kayo upo sa bandang harapan. Salamat po. Magsitayo po ang lahat bilang panimula sa ating banal na misa. Makiisa po tayo sa pambungad na awit. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipayang, ipayang ang tunay na kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Tayo mag-aangkat, magandog sangon. Luwalhati at papuri, kilala sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Dakilaon, dapat na purihin. Siya nagbigay ng langit sa ating lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagluklok ni Jesus sa kanan ng Ama, inihabilin niya sa ating ipagpatuloy ang gampaning sinimulan niya upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabereng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahit kaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, Sa mga taong pinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. Sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na Naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. sapagkat ikaw lamang ang
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na matapos ang maraming ulit na pagpapakita ni Jesus na muling nabuhay, iniakyat siya sa langit. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ng mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't na magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik, tulad na nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan.
Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuot. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng haring siya'y papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na si Jesus ay iniluklok sa kanan ng Diyos sa kalangitan, kaya nasa ilalim niya ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayat magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, isang mainit na hapon sa ating lahat. Ano po? Sa araw pong ito o sa linggong ito ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoong Jesucristo. Kung paanong ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay isang napakahalagang bahagi ng hiwaga ng pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa katunayan, masasabi na dalawang mukha ng isang bagay, iisang bagay. At ano ito? Ang kaluwalhatian at tagumpay ng Panginoong Jesucristo. Hindi sila dalawa at magkahiwalay na pangyayari. Lagi silang magkaugnay sapagkat ang muling pagkabuhay ay mauwi sa pag-akyat sa langit. Gayunpaman, mga kapatid, ang pagdiriwang ay pinaghihiwalay sila upang lalong mabigyang pansin at diin ang tagumpay ng kaluwalhatian ng Panginoong Hesus laban sa kasamaan at kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. Kaya kay Kristo matatagpuan ang paghahari ng kabutihan at kabanalan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang pag-akyat sa langit ay naganap sa ika-40 araw matapos ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Tinatawag na 40 days. At ito yung narinig natin binanggit sa unang pagbasa sa gawa ng mga apostol na sinulat ni San Lucas. Ano po ang sabi doon? Napakita siya, tinutukoy si Jesus sa kanila, sa mga alagad, sa loob ng 40 araw. At dito na nga, sa ika-40 araw, siya'y umakyat sa langit. Kung tutusin po, dapat nung nakaraang, kung bibilangin po eksakto, nung nakaraang Huwebes po, ipinagdiwang ang kapistahang ito, yung 40 days, 40 araw. Kaya lang, matapos ang muling pagkabuhay. Pero inililipat po ito sa pinaka-malapit na linggo. At ngayon nga po yun, upang higit na maraming makaisa sa maringal na pagdiriwang ng dakilang kapistahang ito. Na ilang beses yun na rin po nabanggit. May mga lugar na sineselebrate po. Tuwing yun nga, eksaktong 40 days, yung Huwebes. Bago itong linggong ito, doon sa lugar nga pong kinalakhang ko, doon sa Malolos, tuwing pag-akyat
nung maliliit na bata kami, sinasabi ng matatanda, abangan nyo, mamaya aakyat ang Panginoong Yesus sa langit. Kami naman mga bata, buong umagang nakatingala, kala nga namin talagang aakyat. Yung pala may prosesyon mula doon sa kabayanan, poblasyon ng Malolo, sa katedral, patungo doon sa barangay ng Atlag, yung sakayang ponduhan pasakay sa late ng Malolos. Mga tao, punong-puno yung karsada, nagpuprosesyon, nagsasayawan, nagkakantahan, nagkakainan, karidad, at kasama na nagiinuman. Kaya pagdating doon sa Atlag, talagang lahat parang ang papunta na sa langit. Pero yun na nga po, sa paggunita ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. Mga kapatid, ano nga bang aral ang ibinibigay po sa atin o ibinabahagi sa atin ng kapistahang ito? Bukod sa pagpapahiwatig ng tagumpay ng Panginoon laban sa kasamaan at kasalanan, ito'y nangangahulugan ng patuloy na pamamagitan ni Jesus sa Ama para sa atin. Nang siya'y umakyat sa langit, siya'y lumuklok sa kanan ng Ama. At dahil dito, siya'y patuloy at palaging namamagitan para sa atin. Sabi nga po doon sa ikalawang pagbasa, doon sa sulat sa mga taga-Epeso, ang kapangyarihan na tinutukoy ng Diyos ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos sa Ama. Kaya nga ipinangako ng Panginoon, lahat ng hilingin nyo, maalala po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, lahat ng hilingin nyo sa akin pangalan ay ipagkakaloob sa inyo sapagkat paroroon na ako sa Ama. Kaya nga, meron tayong dakilang tagapamagitan sa Ama at ito'y kay Kristo. Gayon din ang pag-akyat ng ating Panginoon na bigyan daan ng pagdating ng Espiritu Santo. Ito ang tagubilin sa kanila, sa mga alagad ng ating Panginoon. Ano po ang sabi niya? Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Sinabi nga ng Panginoon na kailangan niyang umakyat sa langit upang maisugo ang Espiritu Santo. Kaya nga po sa susunod na linggo, after 50 days, ipagdiriwang naman po natin ang linggo ng Pentecostes o yung tinatawag na Pentecost Sunday, ang pagdating ng Espiritu Santo. Kaya kung mananatiling kasama ang Panginoon ng mga alagad, limitado sa lugar at panahon ng kanyang pag-iral. Subalit sa pag-akyat niya at pagdating ng Espiritu Santo, siya'y nasa lahat ng lugar at panahon. At sa pagdating ng Espiritu Santo, natupad ang binanggit ng Panginoon sa bahagi ng mabuting balita na binasa ko mula kay San Mateo. Sabi ng Panginoon, tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi rin siya nawala. Manapay, mananatili siyang kasama ng mga mananampalataya sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar. Ito ang pagbabahagi ng katiyakan, buhay si Kristo at nananahan sa bawat isa sa atin. Kasama rin sa pahayag ang atas ng Panginoon sa kanyang pag-akyat sa langit. Ang sabi niya,
ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin niyong mga alagad ko ang lahat. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Mga minamahal na kapatid, sa buhay ng maraming mga tao, at maaaring mismo sa buhay ng bawat isa sa atin, minsan naiisip natin, maaaring pakiramdam natin, o maaaring minsan sinasabi natin, tahimik naman at malayo ang Diyos sa akin. Hindi ko maramdaman ang kanyang presensya, lalo na sa mga pagkakataon ng mga alalahanin sa buhay. Mga kapatid, sa atin ipinaalala, hindi totoo yun, sapagkat nananatili siya na tapat sa atin. At kung paano ang kanyang pangako sa kanyang mga alagad ay tinupad niya. At ito nga'y sa pamamagitan ng pagsusugo ng banal na Espiritu. Sa ngayon, kasama natin, palagi nating kasama ang Panginoon sa mga iba't ibang pangyayari at tagpo at sitwasyon sa ating buhay. Kasama natin siya. Di ba kapag binabasa natin ang kanyang salita sa banal na kasulatan, hindi ba't kasama natin siya kapag tayo nagtitipon sa kanyang pangalan? Hindi ba't siya na rin na nagsabi kung saan nagtitipon ng 2 o 3 sa pangalan ko? Doon ako'y kanilang kasama. Naririyan at kasama pa rin natin ang Panginoon tuwing nadarama natin ang kanyang pakikipagkaisa sa pamamagitan ng ating kapwa. Ng kanilang maaring pakikisa, magandang pakikitungo, siguro pakikiramay, yung pag-unawa sa pamamagitan ng pagpapatawad at lalo tigit sa pagpapadama ng pagmamahal. Kasama natin ang Panginoon. Naranasan natin na kasama natin siya kapag naalala natin kumalinga sa ating kapwa, lalo tigit ang mga kapuspalad na kapatid ni Kristo. Sabi nga, kapag pinili natin ang pag-ibig na maging tuntunin ng ating buhay, isinasayos natin ang daan upang dumaloy ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga nung isang quotation, kapag tayo'y umiibig, kumikilos ang Diyos. Kapag tayo'y umiibig, kumikilos ang Diyos. Mga kapatid, kaya nga hamon at paanyaya sa ating lahat, matuto tayong magpatotoo sa Kanya. Iuugnay na ko din po sa inyo, ngayon po ay Word Communication Sunday. Tayong lahat, lalo na sa panahon natin, mga communicators, tagapaghatid, tagapangalat sa buong mundo, lalo na sa panahon ngayon na social media. May pananagutan tayo. May katungkulan tayo na ipahayag, ipangalat, paghariin ang pag-uunawaan, ang pagpapatawaran ng katarungan, ng kapayapaan at pagmamahalan. Lahat ng ito ay bahagi ng ating tungkulin. Sana maging tunay tayong mga saksi ng kanyang kaluwalhatian at bunga nito'y maging kasangkapan tayo ng pagpapalaganap ng kanyang paghahari sa buhay ng tao.
Sabi nga po niya, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Mga kapatid, ito ay gampanin ng hindi iisa o iilan, kundi ng bawat isa sa atin. Ang panawagan sa atin ng Panginoon, maipagpatuloy natin ang kanyang sinimulan, ang kanyang gampanin. Mga kapatid, tunay na nakikibahagi tayo sa misyon ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba't sa bisa ng binyag, ating tinanggap, batid natin na tayo'y binahagi na ng atas na ipagpatuloy ang misyon ni Kristo sa ibabaw ng lupa. At ito ay ang tayo, una, maging haring lingkod sa paglilingkod sa kapakanan ng ating kapwa. Pangalawa, maging propeta sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at ng pangangaral tungkol sa kanyang paghahari. At ikatlo, sa pagiging pari sa pagpapabanal ng ating paligid, ng ating pamilya, ng ating lipunan, ng mundong ating ginagalawan. Mga kapatid, tunay na sa pag-akyat sa langit ng Panginoon, ginawa tayong katambal ng Panginoon sa pagpapalaganap ng kabutihan, kabanalan, at pagmamahalan. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, mga kapatid, na sa pamamagitan na nakaluklok si Jesus na nakaluklok sa kanan ng Ama, ating isamo, Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Para sa mga namumuno at mga kasapi ng simbahan, upang sama-sama nilang gampanan ang misyong ipahayag sa lahat ang mabuting balita para sa matapat at marangal na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Para sa mga nasa larangan ng mass media, pahayagan, radyo, telebisyon, pelikula at social media, upang maging pamantayan nila ang moralidad Kristiyano at iwasan ang pagpakalat ng fake news. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang akuin natin bilang parokya ang misyong iparangal ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Para sa mga malapit ng sumakabilang buhay, upang isama sila Jesus sa pag-akyat sa Ama, gayon din ang mga yumao.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Ama ng pag-asa at buhay, hindi mo pinabayang ang iyong anak sa kamatayan. Bagkus muling binuhay at kaysa mo ngayon sa kadakilaan. Kami nagtitiwalang diringgin mo ang aming dalangin sa pamamagitan din niyang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Nawa'y dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa'yo na mana katulad ng halibuyang ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Nawa'y ang aming kaloob, maging si Jesucristo aming Panginoon. Ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Kundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginanap naming ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob at ng aming alay. Kami makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kami mga kapwa niya'y di na iba sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang
Ama naming banal, ikong bukalta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinihali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, kaisa ni Jesus, sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak.
Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumayon lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Victoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito si Jesus, siya na nagpakasakit, namatay sa krus, muling nabuhay, at umakyat sa langit para sa atin. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Orasyo Imperata para sa pandaigdig na kapayapaan. Ama ng kapayapaan, nilikha mong may itinakdang kaayusan ang sangnilikha. Subalit pumasok ang kaguluhan dahil sa kasalanan. Ngayong humaharap kami sa pandaigdig na krisis mula sa gitnang silangan. Hiling namin sa iyong kapangyarihan, tapusin na ang ugat ng kaguluhan, nang muling mamayani ang kapayapaang pinagtagumpayan at inihandog ng iyong muling nabuhay na anak na si Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O Maria, Ina ng Kapayapaan, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Isidro Labrador. Magsiupo muna ang lahat. Ngayon po ay ating gagawin ang second collection para sa apostolado ng mass media. Maraming salamat. Bago po yung ating panghuling panalangin at paghahayo, sa pagkakataon pong ito ay isasagawa kung alam po ninyo, noong nakaraang Biyernes ay sinagawa po natin ang kapistahan ng ating mahal na patron, na si San Isidro Labrador, ng May 15. Kaugnay po ng pagdiriwang ng kapistahan, may sinagawa po tayong project na Raffle for a Cause, na sa pangunguna ng ng Parish Pastoral Council ng ating parokya at kayo na rin ang Hermandad para sa taong ito ang Commission on Evangelization tsaka Commission on Family and Life. Sa pagkakataong ito ay ihahayag nila officially po yung naging bunga, naging resulta at yung mga nanalo sa araw ng draw o raffle. Sa pagkakataon pong ito ay ia-award po ang certificate, winning certificate, gayon din ang susi ng napanalunan. Hayaan niyo pong basahin ko ang nilalaman ng certificate. Diocese of Malolos, San Isidro Labrador Parish, Malinta, Valenzuela City, Journey of Faith Raffle for a Cause, benefiting the construction of the Adoration Chapel. Certificate of Grand Prize Award. This certificate is proudly present to as the official grand prize winner during the Journey of Faith Raffle for a Cause held on the 15th day of May 2026. This award is given in grateful recognition of your participation and support in the faith-filled fundraising initiative dedicated to the construction of Adoration Chapel. Your generosity and support help strengthen our mission, inspire our community to continue growing in faith and service. May this blessing bring joy to you and your family, and may God continue to guide and bless you abundantly. Given this 17th day of May 2026 at San Isidro Labrador Parish, Malinta, Valenzuela City. Signed, Sister Teresita D. Cruz, Commission on Evangelization. Signed, Brother Alvin T. Gabe, Commission on Family and Life. Signed, Brother Joseph L. Cruz, PPC Vice President. And signed, Monsignor Adalberto G. Vergara, PC, Parish Priest. May I invite Hermandad 2026 to be led by Ate Tess and Kuya Alvin, and also Monsignor Adi for the awarding of the key and the certificate. For the third prize winner from Santa Cruz, Manila,
to be represented by the solicitor, an electric micro vehicle or e-bike is awarded to Miss Jennifer C. Lee and to be represented by Miss Maita Del Rosario, the solicitor of the third prize winner. Ipinagkaloob na po ang susi ng e-trike. Ngayon naman po ay dadako tayo sa second prize. Kawasaki Motorcycle Brusky 125cc. The winner of second prize is Mr. Jomar Cuarez. May we call on Mr. Jomar Cuarez to be represented by the solicitor, Joan Francisco. And for the grand prize winner, a Toyota Vios XE Automatic 2026 model. Ang laki ng susi. Yan, symbolic. Sama na po yung ating hermanidad. The winner of our grand prize Toyota Vios XE Automatic 2026 model, Miss Jerilyn Bragais. Alam ko po na natutuwa kayo para doon sa mga nanalo, pero sabi ko nga, mas matuwa tayo dahil unang nang nanalo ang ating parokya, ang San Isidro Labrador Parish. Huli sa akin noong May 13, ang nalikom, hindi pa kasama yung 2 araw na nagdaan, ay humigit kumulang mga 4,300,000 na mahigit. Sigurado na po na matatayo yung Adoration Chapel para sa inyo. Yan po sa may harapan ng ating simbahan. Kaya muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Bagamat hindi tayo pare-parehong nanalo, pero ang panalo ang ating simbahan kasama ng ating patron si San Isidro para yun na lalo pang ikalalago ng pananampalataya, lalo na sa pananalangin at paglapit sa sakramento, Santissimo Sakramento ng ating Panginoon. At muli, pasasalamat din sa mga nanguna sa taong ito, ang Hermenidad ng Commission on Evangelization at Commission and Family and Life, sa ngalan ng bumubuo ng pamunuan at kasapi ng Parish Pastoral Council ng ating parokya. Muli po, maraming salamat sa inyo. Magsitayo tayo ngayon. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na ako'y sa lupa ang ginawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis namin tao sa piling mo. Siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo ngayon at tingin ang pagbabasbas na nagmumula sa Diyos.
Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng aakyatan nyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesucristo sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong mga nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadamanawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at ipahayag sa lahat ng bansa ang mabuting balita. Salamat sa Diyos.